Take off your clothes. Teka, ano pong take off your clothes? Trabaho marangal ang pinunta ko rito, Gov. Ba't yung ko inuutusan na maghubad? Mariing wika ni Clara sa kausap na si Governor Samuel. Nakita niyang napakunutan noo ang lalaki at tumas ang sulok ng bahagi ng labi nito. Oo, guwapo sa paningin niya si Samuel, pero hindi ibig sabihin noon ay agad siyang maghuhubad sa harapan nito. Hindi ka handang ibigay ang katawan mo para sa trabahong papasukin mo. Napatigil si Clara. Ano po? Katawan kong kapalit ng trabaho? Parang nauubusan naman ng pasensya si Samuel at agad na ipinakita mga litrato ng mga babaeng nakahubad na naunang mag-apply bago siya. Hindi ba taga-apply ka bilang surrogate mother? To pass this final interview, kailangan ay makita ko munang katawan mo. Hoy! I mean no! Hindi, Gov! Natatarantan tugon ni Clara. Hindi po yan ang gusto kong pasukin. Nandito po ako para mag-apply bilang katulong, hindi bilang surrogate mother. Katulong? Kunot noon tanong ni Samuel. Anong katulong? Sobrang dami ng maid dito sa bahay. Sino ba nagsabi sa'yo niyan? Napatras ang bahagya si Clara dahil napalakas na masyado ang boses si Samuel. Wala po talaga akong alam eh. Pinag-apply lang po ako ng tiyahin ko. Mahina niyang sambit at dito na siya nagsimulang makaramdam ng takot. Napahilot naman sa sentido si Samuel at agad na kinuha ang cellphone saka tinawagan ng kanyang sekretarya. Damn it, Brody. I didn't expect that there's an applicant here who knows nothing about what she's applying for. Galit na sigaw ni Samuel, dahilan kaya napapitlag muli si Clara. Sorry po, Gov. We screen all the applicant. Hindi namin alam kung bakit wala siyang ideya sa papasukan niyang trabaho. Tugon naman ang kausap ni Samuel sa kabilang linya. Bahagyang napatulala si Clara at inalala ang mga dinaanan niyang interview bago makaharap si Samuel. Naroon ang tanungin kung may anak na ba siya at kung paano raw ba if mabuntis siya, kaya daw bang alagaan ang sarili. At ang pinaka natatandaan niya sa lahat ng tanong ay kung birhen pa siya. Ay talagang birhen siya. No jowa since birth. Yun palang birhen ang gusto ni Governor Samuel para sa magiging surrogate mother ng anak niya. Tanong ni Clara sa isip niya. Malakas naman na ibinagsak ni Samuel ang cellphone sa lamesa at diretsyon tumingin sa kanya. So, what now? Babayaran kita para huwag ipagkalatang nalaman mo ngayon dito? Diretsyon tanong ni Samuel na tila naiinis na sa nangyayari. Mabilis na umiling si Clara. Hindi ko po ipagsasabi kahit na kanino. Pangako po, Gov. Basta huwag nilang po akong sasaktan at hahayaan niyo po akong makaalis ng ligtas dito. Sabay napakagat siya sa ibabang labi. Sandali naman natahimik si Samuel at napatitig kay Clara. Are you sure you don't want to be a surrogate mother of my child? Ulit ni Samuel sa malumanay na boses dahil kahit paano ay umaasa siyang baka magbago pa ang isip ni Clara. Umiling muli si Clara. Ayoko po talaga. Desidido niyang tugon. Then leave! Inisasigaw ni Samuel bago humarap sa glass window. Malaya kang umalis, pero tuparin mong pangako mo, hindi mo ipagsasabi na lalaman mo. And once na lumabas ka rito, hindi ka na makakabalik pa. Sige po. Maraming salamat po, Gov. Dali-daling umalis si Clara at hindi na siya nagdalawang isip pa. Pagkalabas niya ay halos marinig niya ang tibok ng puso niya sa sobrang bilis ng pintig nito. Naglakad na siya palabas ng mansyon ni Governor Samuel bago kinuha ang kanyang cellphone at tinawagan ng kanyang tiyahin. Tita, ano ba tong hiring na sinasabi mo? Hindi naman katulong hinahanap nila. Galit niyan sambit sa kabilang linya nang sagutin ng tiyahin niya ang cellphone. Oh, bakit? Tutuloy ka ba kung sinabi ko ang totoo? Tila inis pa na sagot ang tiyahin niya mula sa kabilang linya. So alam niyo nga kung anong hinahanap nila pero pinush niyo pa rin ako mag-apply. Grabe ka, tita. Hindi mo malamang ako iniisip kung gusto ko to o kung kakayanin ko ba? Halos mapaluhan niyang sambit. Ay ba'y kailangan mo ng pera, hindi ba? Ano? Isusuko mo na lang ang buhay ng kapatid mo na basta-basta. Wala ka ng choice, Clara. Ito ng pinakamadaling paraan para kumita ka kagad ng malaking halaga. Napahigpit ang hawak ni Clara sa cellphone.
at para siyang binuhusan ng malamig na tubig sa narinig. Naalala niyang bigla ang sitwasyon ng kapatid niya. Kung bakit halos mag-apply siya dito kay Governor para sana humingi na rin ng tulong upang maipagamot ang kapatid niya. Tita, oo, kailangan ko ng pera pero hindi sa ganitong paraan. Mahina ngunit nanginginig ang boses niya. Anong hindi sa ganyang paraan? Pasigaw na balik ng tiyahin. May oras pa ba tayo? Kailangan ng kapatid mo ng operasyon. Kung hindi ka kikilos, sino? Ako? Wala akong pera, Clara. At least dyan kay Governor, milyon ang offer para sa mapipiling niyang surrogate mother. Natigilan si Clara. Gusto niyang magalit. Gusto niyang sumigaw. Pero mas naigang takot niya para sa kapatid niya. Hindi niya kayang isipin na mawawala sa kanya ito ng gano'n na lang. Pero hindi rin niya kayang ibenta ang sarili niya. Hindi sa ganitong paraan. Tita, hindi ko talaga kaya yon. Pabulong niyang sagot saka pumikit na parang babagsakan luha niya. Hindi ko kayang ibigay ng basta-bastang katawan ko kahit kapalit pa ng pera. Kung ayaw mo, hindi wag. Pero tandaan mo kapag may nangyari sa kapatid mo, kasalanan mo yon. At saka ibinaba ng tiyahin ang tawag. Napaupo si Clara sa gilid ng hallway at halos manghina ang tuhod niya. Pinahid niyang luhang pusa nang dumaloy sa pisngi niya. Anong gagawin ko? Bulong niya sa sarili. Pikit mata siyang huminga ng malalim. Pinahid ang luha at muling tumingin sa malaking gate ng mansyon. Para siyang hinihila paalis ang takot, pero mas malakas ang pangangailangang mailigtas ang kapatid niya. Para kay Bunso. Para sa operasyon. Iyon ang paulit-ulit niyang bulong habang naglalakad pabalik. Paglapit niya ay agad siyang hinarang ng gwardya. Ma'am, tapos na po ang interview niyo. Bawal na kayo pumasok ulit. Malamig na sambit ang gwardya. Kuya, pakiusap. Kailangan ko po makausap ulit si Gov Samuel. Halos pakiusap niya habang mabilis ang tibok ng puso niya. Umiling ang guard. Ma'am, pasensya na. Strict order po yan. Wala pong pwedeng bumalik na aplikant. Napakuyom ng kamao si Clara. Gaya ng sabi kanina sa kanya ni Samuel, ay hindi na siya makakabalik pa. Mahigpit pala talaga ito. But she will do everything now for her brother. Mas lumapit pa siya ng kaunti sa gwardya. Kuya, buhay po ng kapatid ko nakataya. Nanginginig ang boses niyan sambit. Hindi ko alam kung tama ba itong gagawin ko. Pero kailangan ko siyang iligtas. Pakiusap, kahit sabihin niya lang kay Governor na nandito ako. Kung ayaw niya akong kausapin, naalis ako. Pero bigyan niyo lang ako ng isa pang pagkakataon. Napatingin ang gwardya sa mukha niya na halatang pagod, takot at desperado. Teka lang po, ma'am. Sagot ng gwardya na medyo nahabag sa kanya. Kinuha nito ang radyo. Sir, may bumalik pong applicant. Babae kanina. Gusto raw kayo makausap. Sandaling katahimikan ang namayani bago nagsalita ang isa pang gwardya mula sa radyo. Turn her away. Clear orders. No return. Napayuko siya sa narinig at tuluyan ang nawala ng pag-asa. Malungkot din siyang tinignan ng gwardya at nagkibit balikat na lamang ito dahil wala na itong magagawa pa. Nang handa na siyang tumalikod ay biglang may nagsalita muli mula sa radyo. Wait. Isang malamig at pamilyar na boses ang kanya narinig. Sigurado siyang si Governor Samuel yon. Bigla ay nabuhayan siya ng loob. Bring her in. Napaawang ang labi niya at nanlaki ang mga mata niya saka automatiko na pangiti siya. Ma'am, pasok daw po kayo, sabi ni Gov. Masayang sambit ang gwardya. Maraming salamat po. Masaya niyan sambit at dali-dali siya nagtungo sa opisina ni Samuel. Halos singalin siya sa sobrang laki ng mansyon, makarating lang sa opisina nito. Pagkatapat niya sa pintuan ng opisina ay inayos niya muna ang sarili bago kumatok ng 3 beses sa kamara na binuksan ng pintuan. Nang mabuksan niya ang pinto, naroon si Samuel, nakatalikod, nakatingin sa malawak na glass window na para bang may mabigat ding iniisip. Hindi niya alam kung paano sisimulan pero kailangan na niyang lakasan ang loob niya. Governor Samuel, mahinang tawag niya. Bahagyang lumingon na lalaki.
Ang matatalim nitong mga mata ay agad sumuri sa mukha niya. Akala ko ba'y malinaw na sa iyong kagustuhan mong umalis kanina? Tanong nito. Huminga ng malalim si Clara at pinilit ang sarili na tumayo ng diretsyo kahit ang totoo ay nanginginig ang mga tuhod niya. Gov, payag na po ako. Napakunot ang noo si Samuel. Payag? Sa ano? Linawin mo para naman sa'yo mismo magaling. Payag na po ako nga. Maging surrogate mother. Natigilan si Samuel. Nakita niya sa mukha nito ang bahagyang pagkabigla bago bumalik ang malamig na ekspresyon nito. I told you, Clara, I don't give second chances. Kapag sinabi kong umalis ka, tapos na. Napakagat sa ibabang labi si Clara. Malinaw ang sinabi yun ni Samuel kanina, pero mas naig kasi ang takot niya kanina kaysa sa dahilan kung bakit siya narito. At ngayon na nabigyan na siya ng pagkakataon para makausap si Samuel, ay hindi na niya sasayangin pa. Kahit ang hinginig ang daliri niya sa kamay, ay pikit mata siyang gumalaw. Unti-unti niyang ibinaba ang zipper ng suot niyang dress at dahan-dahan itong nalaglag pababa ng katawan niya. Kaagad niyang naramdaman ang lamig sa kaniyang balat, ngunit kitang-kita naman ni Clara kung paano pasadahan ng tingin ni Samuel ang katawan niya. Samantala, hindi maintindihan ni Samuel ang dalagang nasa harap niya. Kung kanina'y takot at takot ito at desididong umalis. Ngayon naman ay lakas loob na bumalik at nagubad pa sa harapan niya. Hindi niya maitatangging maganda ang katawan ng dalaga. Makinis at hindi niya maalis ang tingin niya sa katawan at partikular sa panty nito. Damn it. Bulong ni Samuel sa sarili saka uminom ng alak na nasa baso. This woman makes him fucking crazy real quick. Inayos si Samuel ang necktie niya sa kadahan-dahan itong lumapit. Dahilan kung bakit mas lalong kinabahan si Clara. Tanging underwear na lamang ang suot niya at hindi niya alam kung kaya niya pa itong tanggalin sa harap ni Samuel. Why are you so eager now? Bigla ay tanong ni Samuel. Kanina halos tumakbo ka papalayo. Ngayon, halos magubad ka na sa harapan ko. Hindi agad nakasagot si Clara. Napalunok siya at pinipigilan ang panginginig ng boses. Kailangan ko po ng pera. Mahina niyang tugon, ngunit hindi niya sinabi kung saan niya yun gagamitin. Nanahimik si Samuel at pinagbasdan siya mula ulo hanggang paa. Bigla ay hinubad dito ang suot ng coat at sinuot sa kanya. Ikinagulat yun ni Clara dahil akala niya nga ay susunggaban na siya ni Samuel. Ngunit mali yata ang pagkakaalala niya sa binata. Alam mo bang, hindi ito simpleng trabaho. Dagdag pang tanong ni Samuel. Hindi ito basta-basta tatanggap ka ng pera tapos na. May kontrata, may kondisyon, at may responsibilidad ka sa mabubuo nating sanggol. At syempre, sa akin. Tumango si Clara kahit mas bumibilis ng tibok ng puso niya. Naiintindihan ko po. Gagawin ko po. Lumapit pa na isang hakbang sa Samuel at tinitigan siya sa mga mata. Halos ramdam na ni Clara ang hininga nito. Huling tanong. Anito sa mababang boses. Sigurado ka bang kaya mo lahat? We're gonna do the process naturally. In bed. Napakagat si Clara sa ibabang labi niya, hindi dahil sa takot, kundi dahil alam niyang wala na siyang aatrasan. Kakayanin ko po. Kaya ko para sa pera. Unti-unting tumaas ang sulok ng labi ni Samuel at kasunod nito ay isang ngiti ang sumilay dito. Good. Pagkatapos ay pumihit ito patungo sa lamesa at kinuha ang isang envelope saka inabot sa kanya. Binuksan niyo ni Clara at tumambad sa kanya ang surrogate mother contract. Isang pirma mo lang, Miss Clara. Tumingin ito sa kanya na malamig. At pag-aari ka na ng kontratang ito. Magiging pag-aari na kita. Sinimulang basahin ni Clara ang kontrata at si Samuel ay tuluyan lumayo na at nagtungo sa upuan. Ngunit natili ito nakatalikod sa kanya. Nagsindito ng sigarilyo na bahagya pang ikinaubo ni Clara dahil sa usok. You need to understand the rules. All of it. Seryoso nitong sambid. Bawal kang lumabag sa kontrata. Lahat susundin mo, lalo na kapag tungkol sa proseso.
As long as the contract stands, you belong to me. Napakurap si Clara. Hindi niya alam kung bakit parang mas lalong kumabog ang dibdib niya. But before we start, pwede bang isuot mo na ang dress mo? Utos si Samuel at lihim na napalunok. The more he saw her skin, the more na nagwawala ang pesta niyang alaga. Nanlaki naman ang mga mata ni Clara at dali-daling sinuot ang dress na hinubad niya kanina. Kahit papano ay hindi na siya nailang dahil hindi nakatingin si Samuel sa kanya. Tapos na po. Nahihiyang sambit ni Clara. Okay, tell me if you disagree with anything. Dagdag pa ng binata. Isa-isang pinaliwanag ni Samuel ang mga patakaran. Rule number 1. Wala siyang karapatan sabihin sa kahit na kanino na surrogate mother siya ni Governor Samuel de Vera. Confidential lahat. Rule number 2. Titira siya sa mansyon sa sandaling magsimula ang proseso. Sa loob ng isang buwan ay dapat ready ang katawan niya. Mentally, emotionally, physically. Si Samuel mismo magpapacheck up sa kanya ng mga doktor, all private, all exclusive. Rule number 3. Once na magsimula na ang natural process, bawal siya magkaroon ng kahit sinong lalaki sa buhay niya. Walang boyfriend, walang lalaking ibang kakausapin, walang kahit sino maliban na lang sa mga tauhan ni Samuel na magiging bantay niya. I don't share what's mine. Malamig na bulong ni Samuel. Rule number 4. Kapag nabuntis siya, siya na magiging top priority. She has no longer a freedom for her body. Ngunit lahat ng kailangan niya ibibigay, pero hindi siya pwedeng gumala basta-basta. It's for your safety and the child. Paliwanag ni Samuel. Rule number 5. Kapag tinangka niyang tumakas, kahit isang araw matapos simula ng proseso, may malaking penalty, hindi lang pera ang nakataya. Tahimik lang si Clara habang nakikinig. May mga rules siyang ikinabigla. May mga rules din na halos gusto na niyang umatras. Pero sinasalungat ang isipan niya ang kalagayan ng kapatid niya. Ayaw na niya ito nakikitang nahihirapan. Gusto niya maging malaya itong maglaro nang hindi inaalala ang sakit sa puso. Kung para sa kapatid niya, kakayanin at gagawin niya lahat. Wala man siyang choice, at least hindi na siya hahabuli ng bangungot na baka isang araw ay tuluyang mawala sa kanyang kapatid niya. Do you agree with everything? Tanong ni Samuel. Napalunok siya sa sariling laway saka tumango. Opo, mahina niyang tugon. Then sign it, Clara. Pagkapirma ni Clara sa kontrata, halos manghina ang kamay niya. Nanginginig pa ang dulo ng daliri niya habang ibinabalik niya ang ballpen sa ibabaw ng lamesa. Kinuha ni Samuel ang kontrata at mabilis sa sinuri kung napirmahan ba ni Clara ang bawat pahina at saka ito tumayo. Starting today, you're hired. Malamig nitong sambit. Hindi maintindihan ni Clara kung dapat ba siyang magpasalamat o matakot. Sa tingin niya kasi magiging madali ang proseso. Dahil kahit sino mahuhumaling kay Governor Samuel. Para kasi siyang perpektong nilikha ng Diyos, but still, she doesn't know what will happen next. Sana lang talaga ay kayanin niya. Nagkatitigan sila na matagal ni Samuel bago ito muling nagsalita. You will receive your first 1 million tomorrow morning. Cash or transfer to your bank. Napasingap si Clara. Maraming salamat po. Kailangan ko po yan. Don't thank me. Putol ni Samuel. You exchange your body for that amount. It's not kindness. It's business. Parang tinusok ng karayom ang dibdib niya. Totoo naman na business deal lang siya para sa gobernador. Pero bakit parang may kung anong kirot sa narinig niya? I will give you 1 month to prepare. After that, your real job begins. Huling sambit ni Samuel bago siya nito sinanyasan na maaari na siyang umalis. Pagkalabas ni Clara sa opisina, hindi niya alam kung paano siya nakalakad ng diretsyo. Pakiramdam niya ay para siya nakalutang habang naglalakad at iniisip lahat ng nangyari. Pagkababa niya sa grand staircase, ay doon niya lang napansin na naisuot niya pala ulit ang coat ni Samuel. Amoy niya pang mamahaling kulo nito. At imbes na tanggalin niya yon, mas lalo pa niya itong hinigpitan sa katawan niya sa hindi niya malamang dahilan. Miss?
Tawag ng gwardya na nagpapasok sa kanya kanina. Okay lang po kayo? Bahagya siya napangiti. Opo, hired na po ako. Congrats po. Sagot ng gwardya. Ikaw pong kauna-unahang pinalad. Hindi alam ni Clara kung pinalad ba talaga siya. Pero mukhang sa ganoong paraan niya na lang titignan ang mangyayari. Paglabas niya ng gate, tumigil siya sandali at tinitigan ng hawak na envelope na may photocopy ng kontrata. Sa loob noon, naritong kontratang ito ang kapalaran ng buhay niya at buhay ng kapatid niya. Para kay Bunso, kakayanin ko. Mahina niyang bulong. Samantala sa loob ng mansyon ay nakatanaw pa rin si Samuel sa bintana habang papalabas si Clara. Damn it. Bulong niya sa sarili. This woman, she makes me crazy. My pet became damn crazy. Sambit pa niya. Dahil hindi niya maalis sa isip niyang imahe ni Clara habang dahan-dahang bumababa ang zipper ng damit ito. Marami naman na siya nakitang hubad na babae at halos lahat ay handang ibigay ang sarili sa kanya. Pero pagdating kay Clara, para bang automatikong nahumaling siya. Para siyang nahipnotismo sa unang pagkakataon o dahil sa katotohanang bukod tangis si Clara na gustong tumalikod at nais umalis. Well, it doesn't matter anymore. She signed the contract. 1 month. Bulong niya. 1 month before she becomes mine. Kinabukasan ay maaga nagising si Clara kahit halos hindi siya nakatulog buong gabi. Paulit-ulit na umuukit sa isip niya ang kontrata, ang halagang makukuha niya at ang mismong mukha ni Governor Samuel. Pagkabukas niya ng cellphone, nakita niya agad ang message mula sa isang unknown number at binasa niya yon. From Office of Governor Samuel De Vera. Your 1 million pesos has been transferred. Prepare for your medical and lifestyle requirements. A vehicle will pick you up at 3 p.m. Napaupo siya sa gilid ng kama matapos itong basahin. Halos nanlamig ang kanyang kamay at nanginginig habang binubuksan ang mobile banking app niya. Balance, 1 million pesos. Diyos ko. Bulong niya at napapikit. Tiyang! Umiiyak niyang sigaw at lumabas ang kwarto niya. Halos mataranta ang tiyahin niya dahil sa pagtawag niya. Ano ba? Ano nangyari? Tila kinakabahan nitong tanong. Naiiyak na ipinakita ni Clara ang mobile app banking niya. Pumasok na 1 milyon galing kay Governor Samuel. May papaopera na natin si Carl. Naluluhang sambit niya. Kagad na tumulo ang luha ng matanda. Ay salamat po Panginoon. May ililigtas ng buhay niya. Mabilis niyang niyakap ang kanyang tiyahin. Maraming salamat Clara sa sakripisyo mo. Kung buhay pang mga magulang niyo, hindi niya hayaang gawin mo ito. Pero natitiyak kong proud sila sa iyo ngayon dahil handa kang gawin ng lahat para sa kapatid mo. Lalong napaluha si Clara. Salamat din, Chang. Ikaw na po ang bahala kay Carl. Habang ginagampanan ko nakasad sa kontrata, ituloy niyo na po lahat ng sessions and check-ups niya hanggang sa maoperahan po siya. Tumango ang ginang. Oo, ako nang bahala kay Carla. Saktong 3:00 ng hapon ay may dumating na itim na SUV sa tapat ng maliit na apartment nila. Halos nagkadalaglag pa ang mga bag niyang dala dahil sa kaba. Ngunit agad naman siyang inalalaya ng mga tauhan ni Samuel. Pagbukas ng pinto ng van, naroon na isang babaeng naka-white uniform ng isang nurse. Good afternoon, Miss Clara. I'm Lyra. I will be assisting you in all medical procedures. Governor Samuel wants to ensure that you are in a perfect condition. Napayuko siya. Sige po. Tanging sagot niya lang. Pagdating nila sa isang private medical facility, ay alam niyang hindi yun ordinaryong ospital. Lahat kasi na nakita niyang facility at gamit ay mga high-tech at lahat bago. Isa-isang sinuri ang katawan niya at nagsagawa rin ng laboratory test, blood test, fertility test, psychological assessment, physical exam, lifestyle interview at family medical background. Lahat ng yan ay ginawa sa kanya at sumunod lang siya sa lahat. May mga tanong pa na halos mahiya siya sa sagot gaya ng tanong na pinakatumatak sa kanya. Do you pleasure yourself? If not, papayag ka ba if Governor Samuel hires a female trainer para may alam ka na?
Halos gusto niya lumubog sa kinaupuan niya ng mga oras na yon, kahit pa female doctor naman na nagtanong. Basta sinagot lang niya na sila ang bahala kahit ang totoo ay hindi niya alam kung kakayanin niya. Nang matapos lahat ng test ay binigyan siya ng nurse ng booklet. Kumunot ang noon niya. Para saan po ito? Tanong niya. That's your lifestyle plan. Habang hinahanda natin ang katawan mo, strict diet, daily multivitamins, 8 hours of sleep required, no stress, no intimacy with anyone, daily exercise routine and mandatory rest days. Paliwanag ni Nurse Lira. And starting today, bawal ka nang kumain ng instant food, oily food at sweets. Here is your meal plan. Sabay abot ng isa pang booklet. Ang dami naman. Bulong niya na narinig naman ng nurse. Nako, ganyan talaga. Alam mo kasi ang sanggol na dadalhin mo ay hindi basta-basta. Alam mo naman ang family background ng mga De Vera. Lahat sila into politics kaya sinisigurado nila ang quality ng batang mabubuo. Napakunot siya ng noo. Grabe. Ano po yun? Parang gusto nila perpekto? Tumpa ka dyan, Miss Clara. Wala namang ganun. Sabay na panguso siya. Dapat yata robot na lang ang kunin nila. Para kahit anong utos sila susundin ng robot para hindi magkamali, di ba? Natawa si Nurse Lira. Ano ka ba? Kahit yan pang isuggest ng doktor, hindi nila gagawin, no? They want a human, an heirloom. Alam mo, ang swerte mo nga eh. Napasimangot siya. Ano pong swerte sa sitwasyon ko? Siguro naman po hindi pulingid sa kaalaman niyo ang kontrata na pinasok ko to. Well, yes, I know the contract. Kaya ko nasabing swerte ka. Like, hello, that's Samuel De Vera. Ang pinapangarap ng ilang kababaihan. Ang gwapo, hot at macho niya. Ewan ko na lang talaga kung hindi ka malumpa sa first day niyo. Sabay tawa nito na ikinalaki ng mga mata niya. Ay, sorry. Feeling close sa carried away lang ako, Miss Clara. Sabay bawi ni Nurse Lira. Siya naman na natawa. Okay lang yon. Bas okay nang ganito na para lang tayo magkaibigan kaysa naman sobrang formal. Pero sa tingin mo ba na malulumpo talaga ako sa unang gabi namin? Tanong niya sabay napakagat siya sa ibabang labi. Napapikit naman si Nurse Lira tumango. As in, sa tingin ko mga 3 days kang hindi makakalakad. Hoy, yung OA! Sigaw niya. OA na kung OA, hindi mo pa kasi alam ang size niya. Nanlaki ang mga mata ni Clara. Ha? Alam mo? Siyempre, dahil lahat ng test na ginawa sa'yo ay ginawa rin dito sa private hospital. Napalunok sa sariling laway si Clara. Ano bang size niya? Pautal niyang tanong. Magsasalita na sana si Nurse Lira nang biglang tumunog ang cellphone ni Clara. Nang kunin niya yon, ay agad niyang nabasa ang pangalan ni Samuel. Nagkatinginan sila at sinanyasan siya ni Nurse Lira na sagutin ang tawag, kaya lumayo muna siya ng kaunti. Hello po, Gov. Sambit niya nang sagutin niya ang tawag. I heard you passed the exams. Baka sa boses ito na tila masaya. That's good. Your results are clean, fertile and healthy. Nagtaas na balahibo ni Clara at naalala niya ang size na tinutuloy ni Nurse Lira. Malulumpo ba talaga siya ng ilang araw? Baka mawasak talaga ako. What? Ano mawasak? Gulat at tanong ni Samuel sa kabilang linya. Nanlaki ang mga mata ni Clara at mabilis na tinakpan niya ang bibig dahil yun dapat nasa isipan niya lang ay nasambit niya. Hey, are you there? Tanong muli ni Samuel. Yes, Gov. Sabi ko po, masyak po sa dami ng dapat gawin. Pero kaya ko naman po siguro. Pasado naman po sa lahat ng test eh. Pagdadahilan niya na pinalangin niya ang sana'y paniwalaan ni Samuel. That means we won't have any problems when the time comes. Naalala niyang biglang salitang natural process. Opo. Sagot na lang niya kahit halos mabingi siya sa sariling tibok ng puso. Pinigilan na niyang isipan niyang mag-isip ng kung ano at baka masabi na naman niya ang laman ng isip niya. Follow all instructions. I don't want complications. Dugtong ni Samuel. And Clara? Napatigil siya. Yes po. Starting tonight, I want you to sleep early. Saka bahagyang humina ang boses ito. You will need your strength soon. Parang biglang uminit ang tenga ni Clara.
Opo, Gov. At bago pa siya makapagsalita ay namatay na ang tawag. Naiwan siya nakatulala habang hawak ang cellphone at parang mas lalo siyang kinabahan sa size na yan. Samantala si Samuel ay napangiti na matapos ang tawag. Alam niyang narinig niya at para makasigurado ay pinakinggan niya ang call recorded. Confirmed. He heard it right. Talagang sinabi yun ni Clara. Mawawasa ka talaga. Sambit ni Samuel saka natawa na mag-iisa, ngunit agad din siya sumeryoso at nagtaka sa sarili. Baliw na ba ako tumatawa ako mag-isa? Tanong niya sa sarili. Damn, baliw na nga yata ako. Cause I'm talking to myself. Pero hindi na niya yun inisip at muling napangiti na mag-isa. He's crazy as hell. And because of Clara. Matapos ang isang buwang paghahanda ay dumating din ang gabing kinatatakutan ni Clara. Habang nakaupo siya sa gilid ng malambot at malamig na kama ni Samuel, ay walang maririnig kundi ang mahinang tunog na nanggagaling sa ihip ng aircon. Nakasuot na siya ngayon ng kulay pulang manipis na dress habang mahigpit ang pagkakahawak niya sa kumot. This is it. Kaya ko to. Kakayanin ko. Paulit-ulit niyang bulong sa sarili. Nang marinig niyang bumukas ang pintuan ay napaigtad siya sa gulat. Kahit nakapatay ang ilaw ay nakita niyang pumasok si Samuel. Naka-black shirt lang ito. Bahagyang nakabukas sa mga butones at halatang bagong ligo. Naamoy niya agad ang mamahaling pabango nito. Parang may tambol naman sa kanyang dibdib dahil sa bilis ng tibok ng puso niya. Lumapit ito sa kanya hanggang sa maramdaman niya ang hininga nito malapit sa tenga nito. Wear the blindfold. Bulong ni Samuel saka inabot ang pulang tela sa kanya. Bahagya siya napakunot ang noo, hindi dahil sa blindfold, kundi dahil sa amoy ng hininga nito. Amoy alak kasi yun, pero hindi ganong katapang. Para bang uminom lang ito ng ilang baso bago siya nito puntahan. Hindi na lang niya yun pinansin at dahan-dahan niyang itinali ang piring sa kanyang mga mata. Samuel. Mahina niyang tawag nang wala na siya makita pa. Pero walang sumagot. Hanggang sa hawakan ni Samuel ang panga niya ng dahan-dahan. Napalunok si Clara ng sarili niyang laway. Habang pabilis ang tibok ng puso niya. Sunod niyang naramdaman ang paggalaw ng kamay nito papunta sa labi niya. Hinaplos yun si Samuel, pababa sa kanyang leeg. You're beautiful, Clara. Bulong ni Samuel na tila namamaawas ang boses. Hanggang maramdaman niyang itinulak siya nito pahiga sa kama. Halos napasinghap siya at napatili dahil sa gulat. Hindi niya inaasahan na gagawin yon ni Samuel. Clara. Bulong ni Samuel sa pangalan niya na para bang gumagapang sa leeg niya. Hindi siya sumagot at pinapakiramdaman niya lang ang kinikilos si Samuel. Hanggang sa naramdaman niyang pinakubabawa na siya nito. Bakit ka nanginginig? Tanong ni Samuel. Humigpit ang pagkakahawak ni Clara sa kumot. Gov, hindi ko po alam. Bagyang umawak si Samuel sa balikat niya at unti-unti niyang naramdaman ang papalapit na hininga ni Samuel sa kanyang balat. Halos napasingap siya at napaliyad ng bahagya nung maramdaman niyang hinalikan siya ni Samuel sa leeg. Is this too much for you? Bulong nito. Halos nakadikit ang labi sa gilid ng tainga niya. Tell me if you want to stop. Napakurap si Clara sa ilalim ng piring. Hindi niya alam kung dapat ba siyang umatras o tumuloy. Pero naalala niyang kapatid niya. He's now healing dahil tapos ng operasyon nito. At lahat ng iyon dahil kay Samuel. It's not time to give back the favor. No. Halos pabulong niyang sagot. Kaya ko po. Narinig niya ang bahagyang pagngisi nito. Take a deep breath. Utos ni Samuel. I'm not here to hurt you. Dagdag pa nito. Sunod niyang naramdaman ang pag-alis si Samuel sa ibabaw niya at naramdaman niyang tumabi ito sa kanya sa kama. Huwag mong tatanggalin ang blindfold. Utos nito. Sinunod niya si Samuel at hindi siya gumalaw. Nakapiring pa rin siya habang nakahiga at naramdamang init ang presensya nito sa tabi niya. Gov, bakit po? Lakas loob niyang tanong. At kahit hindi niya naiintindihan ang nangyayari,
ay mabilis pa rin ang tibok ng puso niya. Narinig niya na pabuntong hininga si Samuel. Akala mo siguro, I will own you now. Mahinang sambit ito na halos pabulong sa tainga niya. Napakapit si Clara sa sapin ng kama. Hindi po ba? Ngayon ang unang gabi natin, gaya ng nasa kontrata. Natawa si Samuel. Yeah, contract states our first night. But to be honest, hindi ko kaya. Napakunutan noo si Clara. Ano pong ibig niyong sabihin? Ayoko, Clara. Ayoko mag-anak. Hindi dahil hindi ko kaya, kundi dahil alam ko kung anong mangyayari kapag nagkaroon ako ng anak. Lalo siya naguluhan. Hindi ko maintindihan, Gova. Kapag nagkaanak ako, Sandaling napahinto si Samuel saka huminga ng malalim. iyon na magiging huling selyo na wala na akong sariling buhay. Isa na lang akong kasangkapan. At ang magiging anak ko ang siyang susunod nilang gagawin tagasunod ng utos nila. Ang pamilya namin ibang paniniwala. Tingin nila sa anak ay isang gamit para ipagpatuloy ang pangalan namin sa politika. Yun ang gusto ng daddy ko. Yun ang lagi niyang sinasabi, kahit ayoko naman talaga. Napaawang ang labi ni Clara dahil sa mga narinig niya. Hindi niya akalaing ganito ang nararamdaman ni Samuel. At alam mo kung bakit I hire someone as surrogate mother? Bakit? Because I'm afraid to fall in love. Ayokong may ibang taong madamay. Ayokong ikulong ka sa pamilya ko at gawing sunod-sunuran. Gusto kong maging malaya kapag katapos ang kasunduan. Bumilis ang tibok ng puso niya, ngunit hindi dahil sa takot kundi sa saya. But now I saw you here. Hindi ko magawa. Bulong ni Samuel. Hindi ko kayang angkinin ka na dahil sa binili kita kapalit ang anak. Hindi ko kayang saktan ka, Clara. At hindi ko hayaang maging masamang tao para lang maging mabuting anak sa mata ng mga magulang ko. Napakagat si Clara sa ibabang labi niya habang pinipigilan ang sariling mga luha. Bakit sinasabi mo to sa akin? Mahina niyang tanong. Matagal na katahimikan ang namayani at halos lingunin niya si Samuel sa tabi niya kahit pa nakapiring siya. Hanggang sa muling nagsalita si Samuel. This time ay hinawakan na nito ang kamay niya. Dahil ngayon lang may nakinig sa akin. Sagot ni Samuel. At sa unang pagkakataon, naramdaman ni Clara ang bahagyang panginginig ng boses nito na para bang naluluhana. Dito na naramdaman ni Clara ang kapaguran sa boses ni Samuel. Tuluyan na nitong hindi kinaya ang sakit at katotohanan sa buhay nito. Dito niya na-realize kung bakit siya pinapiring ni Samuel. Pinapiring siya para hindi niya makita kung gaano kahina ngayon ang lalaking kilala bilang matapang at masiyahin. Nasa likod ng Governor Samuel na kilala at hinahangaan ng lahat ay isang Samuel na pagod na at gustong makawala sa bulok na sistema ng pamilya. She can't be weak right now. Pinigilan ni Clara ang mapaluha dahil gusto niyang siya ngayon ang maging sandalan ni Samuel. Hindi rin pala magandang sitwasyon mo. Mahina niyang sabi. Tunay na, you cannot judge the book by its cover. Pero hindi dahil nasa ganyang sitwasyon ka na, ay hindi mo nakakayaning umalis. You can always go out, Samuel. Go out of your comfort zone to find your real purpose in life. Hindi niya alam kung tama ba ang sinasabi niya pero gusto lang niya makatulong kahit na papano. Huwag mong isiping masama kang anak kapag hindi mo sinunod ang gusto nila. Hindi ka masamang tao dahil napapagod ka. Dagdag pa niya. Hawak pa rin ni Clara ang kamay ni Samuel ngunit tahimik lang ito. Mas lalo pa nakaramdam ng awa si Clara. Ang gobernador na sa unang beses niya palang nakaharap noon ng malapit ay agad niyang kinatakutan. Ang lalaking laging seryoso at kontrolado ngayon ay parang isang batang nabibigatan sa lahat. Ilan sandali pan lumipas ngunit hindi na niya muling narinig si Samuel na magsalita. Nagtataka man ay nanatili siyang tahimik. Pinakikiramdaman lang ang presensya nito sa tabi nito. Hanggang sa hindi niya na napigilan ng sarili, maingat niyang tinaas ang kamay at hinawakan ng piring. Samuel, mahinang tawag niya sa pangalan nito. Ngunit wala nagsalita, kaya naman lakas loob niyang tinanggal ang piring.
At sa tabi niya si Samuel ay nakahiga at natutulog ng mahimbing. Bahagyang nakakunot ang noon nito, kaya minasahe niya yon para mawala at napangiti naman siya ng unti-unting kumalma at umamo ang mukha nito. Hindi niya inaasahang ganito matatapos ang gabing to at sa kauna-unahang pagkakataon, nakita niya si Samuel hindi bilang gobernador, kundi bilang isang taong matagal nang gustong magpahinga at maging malaya. Kinabukasan, nagising si Samuel ng magaan ang pakiramdam at tila biti ng tulog niya. Hindi siya makapaniwalang nakatulog siya na mahimbing dahil simula nang pumasok siya sa politika ay hindi na siya nagkaroon ng oras para makatulog ng maayos sa dami niyang iniisip. But now, it's like magic. Pero ang mas ikinagulat niya ay nang maramdaman niyang may nakayakap sa kanya. At siya mismo ay nakayakap din pabalik kay Clara. Napangiti si Samuel at inalala ang nangyari kagabi. He opened up about his life. And that's a relief. He trusted Clara this much, kaya naikuwento niya ang buhay niya. Hindi na niya napigilan pa ang sarili. Dahan-dahan siya yumuko at marangin nalikan si Clara sa noo. Ngunit pagdampi ng labi niya, ay gumalaw bigla si Clara. Nalaki agad ang mga mata ni Samuel. Teka, anong ginawa ko? Sambit niya sa isip. Dahil sa kaba na baka tuluyang magising si Clara, ay mabilis siyang bumalik sa dati niyang pwesto at pinikit ang mga mata, saka nagpanggap na tulog. Kahit ramdam niyang mainit ang tenga niya dahil sa hiyang nararamdaman. Si Clara naman ay nagising na maramdaman niya ang mainit na hininga sa may noon niya. Dahan-dahan niyang iminulat ang mga mata at halos mapatalon siya na makita kung sino ang katabi niya. Si Governor Samuel, at nakayakap siya rito. Ano nangyari kagabi? Bakit ganitong pwesto namin? May nangyari ba? Sunod-sunod niyang tanong. Kagad niyang tinangkang alisin ang braso niya mula sa dibdib nito, pero hindi niya magawa dahil nakapatong ang braso ni Samuel sa kanya. Napatitig siya sa mukha nito na mahimbing na natutulog. Kagad siya napangiti at kinilig. Sa gwapo ba naman kasi nito ay sinong hindi kikiligin, lalo't ito makikita mo sa umaga. Ngayon ay nag-aalangan tuloy siya kung gigisingin ba niya ito o dahan-dahan na lang naaalisin ang braso niya. Pero bago pa siya makagalaw, ay bigla na lamang kumilos si Samuel at imbes na humiwala ito sa kanya, ay mas niyakap pa siya nito na mahigpit. Napasimangot siya at nahihirapan na siyang huminga. Bigla inaramdaman niya ang mahinang pag-angat baba ng balikat ito na para bang pinipigilan ito na matawa. At dito niya na-realize na pinagtitripan siya ni Samuel, kaya naman kinurot niya ang pisngi nito at pinanggigilan. Gising ka naman eh. Aray! Sigaw nito sabay hawak sa kamay niya. Ikaw ang aga-aga pinagtitripan mo ko. Napangiti si Samuel. Hindi kaya, akala ko lang kasi isang malaking teddy bear ang kayakap ko. Dahilan nito. So sinasabi mong mataba ako? Tas kilay na tanong ni Clara. Ikaw may sabi niyan, hindi ako. Hindi na natuloy ang sasabihin ni Samuel dahil hinampas na siya ng una ni Clara at gumanti siya. Nagkampasan sila ng unan pero yung tamang harot lang na parang mga bata. Nahinto lamang sila nang tumunog ang alarm clock ni Samuel. May meeting nga pala ako with mayors and barangay officials. Sambit ni Samuel. Then, maligo ka na habang hinahanda akong susuotin mo. Magre-ready na rin ako ng pagkain mo. Nakangiting sambit ni Clara saka bumaba mula sa kama. Ngunit bago pa siya makalabas ng pinto ay hinila siya ni Samuel at niyakap mula sa likod. Thank you, Clara. May hinahon na sambit ni Samuel. Para saan? Tanong ni Clara. For not judging me at sa hindi pag-iwan sa akin. Hinawakan ni Clara ang kamay niya. Hindi kita iiwan kasi hindi pa tapos ang kontrata with or without contract. Ayoko nang aalis ka sa buhay ko. Sambit ni Samuel bago tumalikod at nagtungo sa shower room. Bahagya naman napangiti si Clara dahil sa sinabi ni Samuel. With or without contract, gusto niya rin magstay sa tabi ni Samuel. Ilang araw nang lumipas at mas maging malapit pa sila ni Samuel. Naging normal na lang sa kanila ang magkatabing matulog, lalo pat napansin ng isa sa mga kasambahay na unti-unting nagbabago si Samuel. Ay, Ma'am Clara, ngumiti ang katulong. Mukhang nagkakadevelop pa na kayo ni Gov,
Pang-asar sa kanya ni Myrna. Lihim na napangiti si Clara. Hindi naman po, parte pa rin naman po ito ng kontrata namin. Ay sa tagal ko na rito nagtatrabaho sa mga debera. Ngayon ko lang yan nakitang umingiti kahit walang dahilan. At saka isa pa, hindi na siya masungit. Sabay sila natawa dahil kapwa nila naranasan ang pagsusungit ni Samuel noon. Totoo naman na ngayon ay hindi na ito masungit. Feeling close na nga sa mga maids and guards na dati takot na takot kay Samuel. At isa pa po, nakakatulog na po siya na mahimbing nitong mga nakaraang gabi. Napakurap si Clara. Napansin niyo rin po? Tumango ang katulong at tila kilig. Dati po halos 2 oras lang ang tulog niyan. Lagi pong pagod, laging balisa. Pero simula nung alam niyo na, magtabi kayo. Aba, straight ang tulog niya, 8 hours o higit pa. Natawa si Clara sa reaksyon kung paano magkuwento si Myrna. Hindi niya alam kung ano ang isasagot dahil baka patuloy pa siyang asarin ito. Napatingin na lang siya sa sahig at pilit itinatago ang pamumula ng pisngi. Habang tumatagal ay unti-unting nagbago ang takbo ng araw nila. Si Clara na dati parang lagi nag-aalinlangan sa bawat galaw niya ay mas naging kampante na sa mansyon. At si Samuel naman na dati ay malamig, laging seryoso at halos walang pakialam, ay mas madalas nang ngumiti lalo na kapag malapit si Clara. Hindi nga lang niya kayang aminin pero ramdam naman niya. Ang totoo ay noong mga unang gabi ay naiilang pa si Clara na tabi silang matulog. Pero kalaunan ay mas nakakatulog na rin siya na mahimbing kapag katabi si Samuel. May mga gabing mag-uusap sila tungkol sa buhay nila, sa mga pressure ni Samuel sa politika, at mga simpleng kwentuhan lang. Hanggang sa isang gabi habang nakahiga sila, ay na-open muli ni Samuel ang tungkol sa kontrata. Clara, tungkol sa kontrata natin. Huminga muna siya ng malalim. Ituloy man natin yun o hindi. Gusto kong malaman mo na hindi kita pipilitin. Napatingin si Clara sa kisame. Pakiramdam niya ay nabunutan siya ng tinik sa lalamunan. Salamat, Samuel. Alam ko naman na kahit hindi mo gusto ay wala kang ibang choice. Lalo't ideya ng dad mo ang magkaanak ka. Mahinang tugon niya. Habang nakahiga sila, niyakap siya ni Samuel at naramdaman ni Clara ang tibok ng puso ni Samuel. Ngunit may konting kirot siyang naramdaman dahil kung iisipin ay ayaw na niyan dahil sa kontrata kaya siya nandito. Gusto na niyang sabihin ang totoong nararamdaman, ngunit hindi rin naman niya maamin dahil baka hindi sila pareho ng nararamdaman ni Samuel. Ipinikit na lamang niya ang kanyang mga mata at tuluyan na siya nakatulog. Samantala, kasalukuyan naman ang nagpapagaling ng kapatid ni Clara sa ospital. Patuloy ang medications at ayon sa nurse na nakausap niya kagabi, maganda raw ang response ng katawan nito sa mga gamot. Kahit na papano ay gumaan na ang loob niya. Sa ngayon, ang tiyahin niya nag-aasikaso sa kapatid niya. Mula sa pagkain, sa schedule ng gamot, hanggang sa pag-update kay Clara sa tuwing may kailangang ipaalam. Mabuti na lang at maaasahan ng tiyahin niya pagdating sa ganitong bagay. Kaya kahit malayo siya ay hindi lubos na nag-aalala. Napahinga na maluwag si Clara at hindi niya mapigilang umiti. Kahit ang dami-dami niyang pinagdadaanan. Kahit ang puso niya ay parang roller coaster dahil kay Samuel. Ang pinakamahalaga, ligtas at nagpapagaling na ang kapatid niya. Isang umaga habang masaya silang nag-aasaran sa kama ay biglang tumunog ang cellphone ng binata. Pareho silang natigil at agad na kinuha ni Samuel ang kanyang cellphone. Pagtingin niya sa screen ay agad siya napatingin kay Clara. Bakit? Tanong ni Clara na makita niya sa mukha ni Samuel ang pag-alala. Dad's calling. Bulong niya. Marahang umiti si Clara. Sige, sagutin mo. I'm okay. Paninigurado niya. Sinagot niya ang tawag. Yes, Dad. Tahimik si Clara. Ngunit ramdam niya ang bigat ng usapan na mag-ama. Lalo na't kitang-kita niya sa mukha ni Samuel ang pagkairita. Ilang saglit ang lumipas at unti-unting nalungkot ang mata ni Samuel na para bang hindi nito inaasahan ang narinig. Pagkababa nito ng tawag, umikot ang tingin nito kay Clara. Dad wants to meet you. Diretsong sambit ni Samuel. Para siyang binuhusan ng malamig na tubig. Ako? Bakit ako? Nauutal niyang tanong. Huminga ng malalim si Samuel. He wants to meet the woman I chose. Mukhang
This is the first time na hindi siya nakialam sa pagpili ko. Mabilis na umakyat ang kaba sa dibdib ni Clara. Hindi niya alam kung matutuwa ba siya o matatakot. Kasi kung ang ama ni Samuel ang dating gobernador, isa ito sa pinakamakapangyarihang lalaki sa lugar. At siya, isang simpleng babae lang sa nasasakupan nilang lugar. Samuel, baka hindi niya ako magustuhan. Pabulong niyan sambit. Lumapit si Samuel at hinawakan ang pisngin niya saka siya tinignan ng diretsyo. If he doesn't, that's his problem. I already chose you. Alam ko, pero kinakabahan pa rin ako. Don't worry, I won't let them hurt you. Nasa tabi mo ko, hindi ako alis, promise. Naramdaman niyang hindi siya pababayaan ni Samuel pero hindi pa rin nawawala ang kaba niya. Big time kasi ang mga makakaharap niya. Ang ama ni Samuel na dating gobernador at ang ina ni Samuel na kasalukuyang mayor. Mabilis sa kumalat ang balita sa loob ng mansyon na darating ang dating gobernador at si Mayora. Kaya halos nagkandara pa ang lahat sa paghahanda. Naglilinis, nag-aayos, nag-aalok kay Clara ng damit, make-up at kung ano-ano pa. Miss Clara, ito po yung dress. Mas bagay daw po sabi ni Mamerta. Miss Clara, ayusin ko po yung buhok niyo. Miss Clara, gusto niyo po ba ng konting light make-up? Halos lahat ay natataranta at walang tigil sa pagkilos. At si Clara, ayun, para siya nahihilo sa lahat na nangyayari. Diyos ko, ngayon lang po ako nakaramdam ng ganitong nerbiyos. Bulong niya sa sarili. Habang si Samuel naman ay tahimik na nakasandal sa pinto, nakatingin lang sa kanya na may kapilyuhan sa mata at nakangiti pa. You'll be fine, Clara. Mahina sabi niya. Sana nga. Sambit niya sa kaalanganing ngiti ang sumilay sa labi niya. Kinagabihan, habang papunta si Clara sa malaking receiving area ng mansyon, sinalubong sila ng magarang chandeliers, mahahabang kortina, at ilang tauhan tila mas kabado pa kaysa sa kanya. At nang makarating sila sa gitna, naroon na ang mga magulang ni Samuel. Una niyang napansin ang ina nito, isang elegante ngunit napakagandang babae na agad ngumiti paglapit nila. Hi Iha, so you're Clara. Malumanay nitong bati, sabay hawak sa kamay niya. Opo, magandang gabi po Mayora. Nahihiya niyang sagot. Tita Christy na lang ang itawag mo sa akin. Ang ganda mo pala. No wonder why Samuel chose you. Ngumiti ang mama nito na tila may ibig sabihin. Niyakap siya nito sandali at nabawasan na kahit papano ang kabog ng dibdib niya. Pero bago pa siya maging komportable, dumapo ang tingin niya sa lalaking nasa tabi nito. Seryoso lamang ang mukha nito. Wala man lamang ekspresyon o kahit anong bakas sa ngiti. Clara. Malamig nitong sambit sa pangalan niya. Good evening po. Magalang niyang sagot at yumuko ng bahagya. Balak niya sana mag-bless man lang pero agad siya nitong pinigilan at umupo na lamang ito. Wala naman siya nagawa pa at nang tignan niya si Samuel ay wala ring mababasang emosyon sa mukha nito. Nagsimula silang kumain pero habang kumakain ay tila may interview session na nagaganap. Sunod-sunod ang tanong ng daddy ni Samuel na para ba nag-a-apply siya bilang empleyado. Anong natapos mong kurso? Business administration po ang kinuha ko. Di ka ba nagbabalak magmasteral? Mababang market ngayon kapag simpleng degree lang. Hindi siya makasagot kaya another question na naman. Saan ka lumaki? Sa Samar po ako lumaki. Probinsyana ka pala. Kaya pala. Hindi nito itinuloy ang sasabihin pero sapat na nakita niyang ngiting mapanghusga. Nalalamig na ang kamay niya at hindi na magandang nararamdaman niya. Halos nanliliit na siya sa mga sinasabi ng daddy ni Samuel. But she still chose to come. Anong trabaho mo nun? Nagtrabaho po ako bilang... alam ko na. Office staff? So wala kang major achievement. Napadunok ng sariling laway si Clara at pinipigilan na niyang hindi maluha dahil para bang kahit anong isagot niya ay mali pa rin. Pero tiniis niya pa rin. Nakangiti pa rin niyang sinasagot ang bawat tanong na matanda. Hindi siya sumagot ng pabalang o lumaban man lang. Ginagawa niya lahat para maging maganang. Kahit gusto na niyang maiyak, kahit nararamdaman niyang naliliit na siya sa harap ng mga magulang ni Samuel.
Sa gilid naman ni Clara ay tahimik lang si Samuel, pero kitang-kitang pag-igting ng panga nito sa bawat tanong ng ama. Habang ang ina ni Samuel ay unti-unting namangha kay Clara at nakuha na niya ang respeto niya. Kitang-kita ng ginang kung gaano kagalang si Clara kahit na halos batuhin na ito ng masasakit na salita. Hanggang sa may isa pang bisitang dumating, pumasok ang isang babae na parang may sariling ring light. Halos sabay-sabay na napalingon ng lahat, lalo ng ama ni Samuel na agad tumayo para salubungin ang beauty queen. Para bang biglang luminaw ang mata nito nang dumating siya. Napuntang atensyon ng lahat sa babaeng matangkad, maputi, makinis at sexy. And it happened that she knows her. Si Desiree Moreno, ang kasalukuyang Miss Bulacan. Inalalayan ng ama ni Samuel ang dalaga. Clara, ito si Desiree Moreno. Siguro naman ay kilala mo siya. Opo, siya po ang Miss Bulacan ngayong taon. That's right. At siya rin ang magiging ina na magiging apo ko kay Samuel. Walang prenong sambit ito. Napakunot siya na noo at napaawang ang labi niya sa narinig. Napatingin siya agad kay Samuel na para bang gusto niyang tanungin ito. Ngunit ang nakita niya lang ay isang mabilis sa pag-iwas ng tingin. Wala siyang alam na may tatayo palang ibang ina kung sakaling makabuo sila ni Samuel. Ang akala niya ay single dad ang atake ni Samuel. Hindi niya naisip na may official candidate pala para sa pagiging ina. Lumapit si Desiree sa kanya, ngumiti na matamis at malambing na iniabot kay Clara ang kamay. Hi! Bati nito na sobrang lambing. Conceive our baby and take care ha. Hindi pa kasi ako pwedeng magbuntis. Ayoko masira ang katawan ko. Lalaban pa kasi ako sa Miss Philippines to represent our city. Parang sampal yun sa tenga ni Clara. Hindi niya alam kung matatawa, maiinis o masusuka. Paano nito maaating sabihin ng ganung salita sa kapwa babae? At talagang sa beauty queen pa talaga nang galing ang ganung ideya. Sa sulok ng mata niya, nakita niya si Samuel na mariing pinikit ang mata at halatang nagpipigil ng galit. Hindi na nakapagtimpi si Samuel. Kitang-kitang pag-init ng panga niya. At bago pa man makapagsalita ulit ang ama niya, ay tumayo siyang diretsyo. Si Clara lang magiging ina ng anak ko. Wala nang iba. Mariin yan sambit at tila nanlilisik ang mga mata sa galit. Tumahimik ang buong sala. Kahit ang ina ni Samuel ay napapitlag sa gulat. I will step down from my position if anyone goes against my decision. Banta ni Samuel. Pagkasabi niya nito, marahan ngunit mahigpit yang hinawakan ng kamay ni Clara. Hindi siya nagpaalam ng maayos at nagbigay lang na mabilis sa yuko sa ina at hindi na pinakinggan ang paulit-ulit na sigaw ng ama niya. Hinila niya si Clara palabas ng mansyon. Pagkapasok sa kotse ay agad niyang pinandar ang makina. Sa sobrang bilis ng takbo ay halos kinakabahan na si Clara at natatakot na. Kahit hindi nagsasalita si Samuel, ramdam na ramdam niya ang sobrang galit ito. Samuel, tama na. Mahinang sabi ni Clara, sabay hawak sa braso nito. Parang doon lang natauhan si Samuel. Dahan-dahan siyang huminto sa gilid ng kalsada, saka agad hinila si Clara palapit sa kanya. At niyakap niya ito na mahigpit na para bang takot at takot itong mawala sa kanya. Sorry. Paulit-ulit yan sambit. Halos pabulong sa leg ni Clara. Sorry sa lahat ng sinabi ni Dad. Sorry sa ginawa niya. Sorry kung nasaktan ka. Hinaplos si Clara ang likod niya at pilit pinapakalma. It's okay, kaya ko naman. Hanggat kaya kong tiisin, ayos lang. Pero hindi iyon ayos para kay Samuel. Umangat ang tingin niya kay Clara at sa kanyang mga mata ay kita ang pagka-guilt at konsensya. Clara, I can't let you go through that. Gusto ko nang tapusin ang kontrata, kahit labag sa loob ko. Humugot siya ng malalim. Makukuha mo pa rin bang perang nakasaad sa kontrata kahit hindi mo yun magawa? Gusto kitang palayain dahil hindi ko kayang tiisin na masaktan ka. Nanlamig ang buong katawan ni Clara dahil sa sinabi ni Samuel. Unti-unting tumulo ang luha niya saka umilig. Ayoko. Ayoko, Samuel. Dito lang ako sa tabi mo. Mabilis naman na pinunasan ni Samuel ang luhang bumagsak sa pisngi niya. Damn, don't cry. Don't cry, baby.
Pag-alo ni Samuel dahil sa luha ni Clara, ay ramdam din niya na parang nawasak ang puso niya. Kinagat ni Clara ang ibabang labi upang pigilan ang paghikbi niya. Samuel, I can't. Hindi kita kayang iwan kasi mahal kita. I love you, kahit alam kong labag yun sa kontrata. Napatigil si Samuel at tinitigan siya sa mga mata. He can't believe what he heard, pero pareho lang sila ng nararamdaman. Naduwag nga lang siya dahil baka hindi sila mutual feelings, but now that Clara confessed he doesn't care anymore. I love you too. Nakangiting sambit ni Samuel and he kissed her. Marahan lamang sa unang kanilang halik, hanggang sa unti-unti nang lumalim na tila ba sabik sila sa isa't isa. At nang gabing yun, habang nakapark ang kotse sa gilid ng kalsada, ay tuluyang may nangyari sa kanila. Samuel lets his guard down, and Clara opens her heart for Samuel. At sa unang pagkakataon, mas pinili ni Samuel at Clara na sundin ang ninanais ng puso nila. Kinabukasan, dahan-dahang dumilat si Clara. Hindi pamilyar sa kanyang kisameng nakikita niya. Hindi rin yun ang kwartong palagi niyang tinutulugan. Mabango, malamig ang hangin, at napakalambot ng kama. Nasaan ako? Tanong niya sa sarili. Saka lamang pumasok sa isip niya lahat na nangyari kagabi. Samuel finally claimed me. Bumalik sa alaala niya ang mainit na pangyayari at ang paraan ng pag-angkin nito sa kanya ng paulit-ulit hanggang sa tuluyan siya napagod at nakatulog. Namula ang pisngi niya sa bilis ng mga alaala. Mabilis niyang tinakpan ang mukha niya ng kumot dahil sa kilig na nararamdaman niya. Pero napaigtad siya nang maramdaman ang kirot ng gitnang bahagi niya. Talagang nawasak siya. Grabe. Bulong niya sa sarili. Parang ayoko munang tumayo. Wala naman si Samuel sa tabi niya, kaya nagtangka siya maupo ng dahan-dahan. Kaso bago pa man siya makababa ng kama, biglang bumukas ang pinto. Napakunot siya na noon nang pumasok si Samuel kasamang isang babae na naka-white coat at halatang doktor. Clara. Agad na lumapit si Samuel at bakas ang kaba sa mukha. Okay ka lang ba? Masakit ba? Nahihilo ka ba? Napakunot na noon ni Clara. Ha? Bakit naman hindi ako magiging okay? Ngunit hindi pa siya tuluyan nakakasagot ay nagsalita ang babae at ngumiti ng pilya. Ay nako. Sambit nito na nakangiti at hinawi si Samuel sa harapan niya. Alam mo kasi itong pinsan ko, may pagkanerbiyosa rin yan pagdating sa babae. Teka, hindi ko kasi gets eh. Naguguluhan yan sambit. Ako nga pala si Jane, o bigay niya ako. Tumas ang kilay nito at ngumisi. Pinatawag niya ako para i-check ka, baka raw kasi hindi ka na makatayo dahil inararo ka raw niya magdamag. Nanlaki ang mga mata ni Clara. Si Samuel naman ay namula ng todo. Tumikim at umiwas ang tingin, pero hawak pa rin ang kamay niya. Hindi naman ganyan ang pagkakasabi ko. Pabulong na reklamo ni Samuel, pero ngumisi lang si Jane. Ay, gano'n na rin yun. Sobra daw siya nag-alala. At saka halata namang pinutaktikan niya magdamag. Ang daming mong hiki eh. Jean! Napasigaw si Samuel. Hindi alam ni Clara kung matatawa siya o mahihiya sa ginawa ni Samuel. Para siyang gustong matunaw sa hiya. Pero sa kabilang banda ay masarap sa pakiramdam na sobrang pag-alala ni Samuel sa kanya. Pinagalitan pa nga ni Jane si Samuel bago niya ito pinalabas ng kwarto. Lumabas ka muna Samuel, baka ma-awkward palalo tong pasyente ko. Sambit ni Jane, sabay tulak sa pinsan niya palabas. Pagkaalis si Samuel, naging seryoso si Jane. Sinuri niya si Clara mula ulo hanggang paa. Kinapaan tiyan, tinanong kung nahihilo at pinacheck kung may dugo o unusual na kirot. Okay ka lang naman, sabi ni Jane pagkatapos. Masasakit lang ang muscles mo, normal yan dahil first time mo. Bigyan lang kita ng meds kung sakaling lagdatin ka o mahirapan ka maglakad. Tinapik pa siya nito sa balikat na parang kapatid, sabay ngisi. Pero next time, sabi mo dito sa pinsan ko na dapat marunong din naman siyang dahan-dahan. Namula si Clara at napayuko. Sige, salamat. Pagkatapos ng check-up, umuwi si Jane at naiwan silang dalawa ni Samuel sa rest house. Hindi sila umuwi agad at nagstay pa sila ng ilang araw.
Gusto raw ni Samuel na siguraduhin na okay ang katawan niya bago siya bumalik sa mansyon. Clara, may gusto akong itanong. Sambit ni Samuel habang kasalukuyan silang nasa veranda at nagpapahangin. Napalingon siya. Ano yon? Ilan segundo lumipas bago ito nagsalita. Bakit ka ba pumayag sa kasunduan natin? Hindi madali yon. At ayokong isipin na napilitan ka. Sandaling tumahimik si Clara at marahang umiti. Tinanggap kong kasunduan dahil sa kapatid ko. Sambit niya ng diretsyo. Kailangan namin ng pera. Kailangan niyang maoperahan at ako na lang ang inaasahan niya. Nagibang ekspresyon ni Samuel bigla ay nakaramdam ito ng lungkot at awa. Clara. Mahina nitong sambit. Hindi ko ginawa to dahil gusto kong may kapalit. Pagpapatuloy niya. Ginawa ko to kasi ito lang yung nakikita ko mabilis sa paraan para makalikom ng pera pang opera niya. Humigpit ang hawak ni Samuel sa upuan at kita niya sa mukha nito ang pagsisisi. Pero bago pa ito makapagsalita ay ngumiti si Clara. Pero hindi na yun ang dahilan ngayon. Napatigil si Samuel at dahan-dahan niyang tinignan ang mata ni Clara na ngayon ay may kakaibang kislap. Ngayon, nananatili ako dahil sa'yo. Mahal na mahal kita, Governor Samuel de Vera. Napakagat si Samuel sa ibabang labi at napailing. Sinusubukan niyang itago ang kilig na nararamdaman pero huli na dahil hinalikan siya ni Clara at tuluyan siyang bumigay. He's weak when Clara do the first move. Sa loob ng ilang linggo, abala si Samuel at palaging umaalis. Akala ni Clara ay tungkol yon sa trabaho bilang governor. Pero ang totoo ay lihim itong pumupunta sa munisipyo. Nag-aasikaso ng papeles, requirements at schedule. Lahat ng kailangan para sa kasal nila ay si Samuel ang nag-aasikaso. Gusto niyang sorpresa ang gagawin niyang proposal. Gusto niyang iparamdam kay Clara na siya mismo ang kumilos at hindi siya pinilit ng kung sino. Ang sabi nga, if you love someone, make an effort. Isang araw, tumawag ang ina ni Samuel. Anak, handa na ang lahat. Anytime, pwede na kayo magpakasal. Napapikit si Samuel sa kaba at tuwa. Salamat, Mama. Pagkatapos ng pag-uusap nila mag-ina ay pinuntahan niya si Clara. Clara. Tawag ni Samuel sa kanya. Tara, may pupuntahan tayo. Nagulat si Clara. Ha? Saan? Basta. Sagot niya at bigla siyang hinuwakan sa kamay. Habang nasa kotse sila, tahimik lang si Samuel pero halatang kinakabahan. Nagpapaikot-ikot siya ng daliri sa manibela at pilit inaalis ang kaba na nararamdaman sa kapanayan sulyap kay Clara. May problema ba? Tanong ni Clara na tila napapaisip na sa kung ano ang nangyayari. Wala naman. Mabilis niyang sagot. Pagdating nila sa munisipyo, napakunot siya na noo dahil hindi niya alam ang dahilan. Nang tuluyan silang makapasok ay nagulat si Clara sa ayos. May mga puting kortina, bulaklak na puti at asul, mga kandilang nakalinya parang simple pero elegante ng wedding setup. Samuel, ano to? Mahina niyang tanong. Ngunit bago pa man siya makagalaw, nakita niya kung sino ang mga nandoon. Ang tiyahin niya at ang kapatid niyang may hawak pang maliit na bouquet. Clara! Sigaw ng tiyahin niya. Ay Diyos ko, ang ganda-ganda mo pala sa personal kapag ikakasal ka. Ha? Kakasal? Sinong ikakasal? Ako? Naguguluhan niyang tanong. Nakita naman niyang mami ni Clara na nasa unahan. Hello Iha, ready na ang lahat. Sambit naman ito. Nakita naman niya ang daddy ni Samuel na nasa likod ng mami nito. Halos mangilid ang luha ni Clara sa lahat na nakikita niya. Nangingindig ang kamay niya dahil sa saya na nararamdaman niya. Pilit niyang hinahanap si Samuel ngunit hindi niya makita. Biglang namatay ang lahat ng ilaw at bigla siyang kinabahan. Ngunit ilang segundo lang ay bumukas ulit yun at agad siya napatigil. Nakaluhod na si Samuel sa harap niya, bitbit ang isang kahon na may nakalagay na diamond ring. Halos napasingap siya sa nakita at napatakip sa kanyang bibig. Ang lahat ng naroon ay nagsigawan at nagpalakpakan. Halos hindi alam ni Clara ang sasabihin niya. Clara, sa unang araw pa lang na dumating ka sa buhay ko, alam kong may magbabago. Huminga ng malalim si Samuel. Natuto ako matulog ng 8 hours.
Natuto akong umiti ng hindi pilit. Natuto akong kumalma. At natuto ako na pwede pala ako maging masaya. Na hindi dahil sa trabaho, tungkulin o politika. Nangilid ang luha sa mga mata ni Clara at nag-uunahan ng tumulo ang luha niya. At this moment, ikaw lang ang gusto kong makasama habang buhay. Clara, will you marry me? Natulala si Clara at halos nanginginig ang tuhod niya. Muli siyang tumingin sa kapatid at tiyahin niya. Nakita niyang tumango ang tiyahin niya, habang ang kapatid niya naman ay nakangiting parang proud na proud. Doon niya naramdaman na naibigay na ng mga ito ang basbas nila kay Samuel. Yes. Halos wala ng boses. Nag-angat siya ng tingin. Yes, Samuel. I will marry you. Napahagulgol ang tiyahin niya. Salamat, Lord. Sa wakas may makakaranas ng kasal sa pamilya natin. Halos sabay silang hinawakan ng ina ni Samuel at dinala sila sa harap. Ang ina ni Samuel ay siya nagkasal sa kanila dahil bilang mayora ay may basbas ito na maaari silang ikasal. Matapos ang seremonya, nagpalitan ng vow si Samuel at Clara. I love you, Samuel. Maraming salamat sa pagmamahal na ipinaramdam mo sa akin. Nagsimula tayo sa kontrata. Pero ngayon, heto tayo, kinakasal na. Naluluhang sambit ni Clara. Once in my life, Clara. Ngayon lang ako nakaramdam ng tunay na kalayaan. Sa buong buhay ko, ngayon ko lang naramdaman na totoong saya. Sa'yo lang, Clara. Kinuha ng ama ni Samuel ang panyo at kunwari umuubo pero halata naiiyak na. Pagkatapos ay lumapit ito kay Samuel pagkatapos ng kasal. Anak, Tawag nito kay Samuel sa mahinahong boses. patawad. Hindi ko naintindihan noon. Pero ngayon ay nakikita ko kung bakit siyang pinili mo. Salamat, Dad. Sambit ni Samuel na napapaluha na. Tumingin naman ang daddy ni Samuel kay Clara. Patawad din, Clara, sa mga nasabi ko sa'yo. Asahan yung simula ngayon ay susuportahan namin kayo. Maraming salamat po. Nakangiting sambit ni Clara. Niyakap sila ng ina ni Samuel, ng tiyahin ni Clara, at maging ang kapatid niya ay sobrang saya dahil sa wakas, malaya na silang mahalin ang isa't isa. Pagkatapos ng kasal ay habang naghihiwa sila ng cake, biglang nagsalita si Samuel. Love, tara. Sambit ni Samuel na nakangiti. Pag-usapan natin ang future natin. Future? Yeah, ilang bang anak ang gusto mo? Napakibit-balikat si Clara. Siguro 2 o 3? Ngumisi si Samuel ng maloko. Ang konti naman, gusto ko sana 10 eh. Ano? 10? Naningkit ang mga mata ni Clara. Grabe ka, ginawa mo naman akong inahing baboy. Nagtawa na ng lahat ang taong naroon. Si Samuel naman ay yumakap sa kanya habang natatawa. Sa sobrang mahal na mahal kita, gusto ko ng 10 kamukha mo. Napakaloko mo talaga. Ikaw na lang magbuntes. Sabay tawa ni Clara. Ah, ganoon. Sigaw ni Samuel kaya napatayo si Clara at tumakbo. Nagabulan sila sa gitna ng munisipyo na para mga teenager at tila walang pakialam sa lahat ng nakakakita. Lahat ng mga naroon ay tuwan-tuwa at kinikilig. Nang mahuli siya ni Samuel ay niyakap siya nito at hinawi ang buhok niya. I love you, Clara de Vera. Sambit ni Samuel. I love you too, Governor Samuel de Vera. At nang sandaling yun ay sinakop ng labi ni Samuel ang labi ni Clara. Ang lahat ng tao ay nagsigawan, nagpalakpakan at naghagis ng mga bulaklak. Minsan, nagsisimulang isang relasyon sa formal na kasunduan o kontrata. Pero sa paglipas ng panahon, natutunan nilang magmahal ng totoo. Ipinapakita nito na hindi mo kailangang planuin ang lahat dahil ang tunay na pagmamahal ay kusang dumarating. Kahit sa pinakahindi nating inaasahang paraan. At dito na po nagtatapos ang ating kwentong pag-ibig. Maraming salamat po sa pakikinig. To God be the highest glory. Hanggang sa muli. Paalam!